Fails to surprise me with what he brings to the table. It's always a little better than I thought. Hello mga kabady, welcome back to my channel. Ang pangamba ni Ricky Hatton sa Pacman vs Mayweather rematch at ang pagbabalik ni Jerwin Ancahas. Manny Pacman Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ay kasama sa mga pinakasikat na boksingero sa bagong henerasyon. Silang dalawa ay nagtamo ng maraming titulo sa magkaibang divisyon. May mga chismis at haka-haka sa pagbabalik ng Pacman vs Mayweather, kaya si Ricky Hatton ay may dalang babala. Si Mayweather ay nagretiro sa malinis na record na 50-0. Right hand. Habang si Pacquiao naman ay may kakaunting sinapit na kamalasan, pero paborito pa rin siya ng mga boxing fans. Another body shot by Mark. Ugas. Now gets his feet back and tries to roar back to nail Pacquiao with the right hand. Ang dalawa ay nagkasagupa na noong 2015 sa panahon na aktibo pa silang dalawa. Right hand shots in the first round. 8 of 36. Nanalo si Mayweather via unanimous decision na hindi masyadong sinang-ayunan ng pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. Si Hatton ay nakalaban na pareho ni Pacquiao at Mayweather at parehong talo ang sinapit ni Hatton sa dalawang boksingero. Si Hatton ay retirado na rin sa pagboboxing at masaya siyang bumalik sa ring sa isang exhibition fight kontra kay Marco Antonio Barrera. Ayon kay Hatton, sobrang excited siya sa pagbabalik ng dalawa sa ibabaw ng lona, pero ayaw niya na makita alinman sa dalawang boksidor na masaktan. Dagdag pa ni Hatton, magiging masaya na ang mga boxing fans na makita ang dalawa na malusog at kaya pang makipagbakbakan sa ibabaw ng ring, pero wag na lang daw paabuti ng magkasakitan ng husto at meron pang bumagsak alinman sa dalawa. Sa kabilang banda mga kabady, sobra-sobra na po ang pananabik ni Jerwin Ancahas na makabalik sa ibabaw ng ring. Hindi na raw matatawaran ang pananabik na makasagupan niya si Takuma Inoue na kababatang kapatid ng undisputed champion na si Naoya Inoue. Naudlot kasi ang kanilang laban na magaganap sana noong November 25, 2023 dahil sa rib injury na nakamit ni Inoue. Gayunpaman, ito ay matutuloy na sa February 24, 2024 sa Kokugikan Arena sa Ryokogi, Tokyo. Sa ngayon, handa na ang dalawa sa pisikal na labanan sa ibabaw ng lona para makamit at pag-agawan ang WBA bantamweight belt. Si Ancahas ay former IBF Super Flyweight title holder, umakyat sa mabigat na timbang dahil sa kanyang back-to-back na pagkatalo laban sa Argentinian na si Fernando Martinez. Sa pagharap niya sa bagong timbang sa Super Bantamweight division, naipanalo niya ang unang laban kontra kay Wilner Soto via 5th round KO. Sa ngayon ay sobrang handa na siya para patulugin si Inoue. 10 buwan si Ancahas na natili sa Amerika kasama ang kanyang coach. Umuwi siya sa Pilipinas sa nakaraang Disyembre at puspusan pa rin ang kanilang ensayo kasabay at kasparing ang mga national boxers. Sa ngayon ay nasa 134 pounds na si Ancahas at handa na siya sa laban. Si Ancahas ay mayroong kartada na 34 wins, 3 losses, 2 draws with 23 knockouts. Si Inoue naman ay mayroong 18-1 with 4 KOs. Hanggang dito na lang po mga kabady. Paki-subscribe at paki-like ng aking video. Hanggang sa muli, maraming salamat.